Si Elena ay isang tindera sa palengke na kilala sa kanyang kasipagan at kabaitan. Mahaba ang oras na ginugugol niya sa pagtitinda ng prutas upang mabuhay ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kakulangan sa pera, maayos niyang napapalaki ang kanyang 2 anak at pinangangalagaan ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng marangal na trabaho. Subalit, dumating ang isang araw na sinubok ang kanyang pananalig at pagkatao. Isang umaga, dumating si Elena sa palengke upang magtinda ng kanyang mga prutas. Laking gulat niya nang makita ang kanyang pwesto na giniba ng may-ari ng palengke dahil umano sa hindi pa siya nakakabayad ng upa. Bagamat nagmakaawa siyang bigyan ng palugit, tahasan siyang itinaboy nang subukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Harapan siyang pinahiya ng may-ari sa harap ng ibang mga tindero at mamimili. Wala kang karapatan dito kung hindi mo kaya magbayad. Sigaw nito habang tinutulak pa ang kanyang mga paninda sa kalsada. Napaluha si Elena. Pakiramdam niya, hinubaran siya ng kanyang dignidad sa harap ng madla. Ang kaniyang marangal na pagkatao na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila nawasak sa isang iglap. Ang ibang tindero ay napatingin lamang, walang gustong tumulong sa takot na magalit din ang may-ari ng palengke. Habang nakaupo si Elena sa gilid ng kalsada, iniisip kung paano niya mapapakain ang kanyang pamilya. Naramdaman niya ang sukdulang kawalan, parang wala na siyang natitirang halaga. Subalit sa gitna ng kanyang pagdurusa, lumapit si Andres, isang tindero ng gulay na palaging bumili sa kanyang pwesto. Hinawakan niya ang balikat ni Elena at mahinang sinabi, "Huwag kang susuko, Elena. Hindi dito nagtatapos ang lahat." Sa tulong ni Andres, binuhat niya ang mga natirang paninda ni Elena at inalok siyang magtinda sa harap ng kanyang sariling pwesto pansamantala. Bagamat maliit ang espasyo, ginawa ni Andres ang lahat upang matulungan si Elena. Kahit gaano kahirap, tandaan mo, ang iyong dignidad ay hindi mawawala kung mananatili kang marangal, dagdag ni Andres. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang bumalik ang lakas ni Elena. Sa kabila ng masikip na pwesto at kahirapan, natutunan niyang huwag mahulog sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga anak ay tumulong sa kanya sa pagtitinda, at ang ibang mamimili ay nagbigay sa kanya ng mas maraming suporta nang malaman ang nangyari. Bagamat hindi naging madali ang kanyang pagbangon, natutunan ni Elena na ang kanyang dignidad ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, kundi sa kanyang kakayahang harapin ang pagsubok ng may tapang at pananampalataya. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon si Elena ng bagong pwesto sa palengke sa tulong ng ibang tindero at ng barangay. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, nanatili siyang mapagkumbaba at matatag. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa buong palengke, na nagturo sa lahat na huwag maliitin ang pagkatao ng iba, lalo na sa oras ng kanilang kahinaan. Ang aral sa kwento ay ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o tagumpay, kundi sa kakayahang harapin ang pagsubok ng may pananalig sa sarili at sa Diyos. Ang kahihiyan ay maaring sirain ang ating puso, ngunit ang lakas ng loob ay nagbibigay ng pagkakataon upang muling buuin ang ating pagkatao. Ang konklusyon sa ika-10 istasyon ng krus, kung saan inalis ang damit ni Jesus, ay nagsisilbing paalala na kahit sa kahirapan at kahihiyan, ang tunay na dignidad ay nagmumula sa ating pananalig sa kalooban ng Diyos. Ang kwento ni Elena ay nagpapakita na ang bawat pagsubok ay isang oportunidad upang muling tumayo at maging matatag. Sa harap ng panghuhusga at paghamak, ang ating marangal na pagkatao ay nagiging daan upang magpatuloy at magbigay ng inspirasyon sa iba.